Elton John at ang huling alaala kay Prinsesa Diana. Isang pagkakaibigang hindi kumupas sa paglipas ng panahon. Halos 3 dekada na ang lumipas mula nang mawala si Prinsesa Diana. Ngunit ang kanyang pangalan ay nananatiling buhay sa puso ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ang kanyang kabaitan, malasakit, at kakaibang paraan ng pakikipag-ugnayan sa mga ordinaryong tao ang naging dahilan kung bakit siya tinawag na People's Princess. Sa bawat taon na lumilipas, patuloy na bumabalik ang mga alaala ng isang babaeng hindi lamang naging bahagi ng monarkiya ng Britanya, kundi naging simbolo rin ng pag-asa, pagmamahal, at pagbabago. Ngunit sa pagdating ng sanay ika-65 kaarawan ni Diana, isang simpleng mensahe mula sa isa sa kanyang pinakamalapit na kaibigan ang muling nagpaalala sa mundo kung gaano kalalim ang iniwang bakas ng prinsesa. Si Sir Elton John, ang tanyag ng mga awit at matagal ng kaibigan ni Diana, ay nagbigay ng isang tahimik ngunit napakalalim na pagpupugay na nagpaluha sa maraming tagahanga. Hindi ito isang engrandeng seremonya o mahabang pahayag. Sa halip, pinili ni Elton John ang isang personal at taos-pusong paraan upang alalahanin ang babaeng itinuring niyang tunay na kaibigan. Nagbahagi siya ng larawan nila ni Diana at kalakip nito ang isang simpleng mensahe, "You will always be missed." Ilang salita lamang iyon, ngunit para sa marami, dala nito ang bigat ng maraming taon ng pagkakaibigan, masasayang alaala, sakit ng pagkawala, at pangungulila sa isang taong hindi na muling makikita. Para sa mga nakasaksi sa kanilang samahan, ang mensahe ni Elton ay hindi lamang isang karaniwang pagbati sa isang mahalagang araw. Isa itong paalala na may mga pagkakaibigang hindi kayang burahin ng panahon. Kahit lumipas ang mga dekada, nananatili ang pagmamahal at respeto ng isang kaibigan para sa isang taong naging mahalaga sa kanyang buhay. Nagkakilala sina Elton John at Prinsesa Diana noong unang bahagi ng dekada 1980. Sa panahong iyon, pareho silang nasa gitna ng matinding atensyon ng publiko. Si Diana ay isang batang prinsesang sinusubaybayan ng buong mundo, habang si Elton naman ay isa ng pandaigdigang bituin sa industriya ng musika. Ngunit sa kabila ng kanilang katanyagan, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi lamang nakabatay sa mga sosyal na pagtitipon o marangyang buhay. Higit itong nabuo dahil sa kanilang pagkakapareho sa isang mahalagang bagay, ang pagnanais na makatulong sa ibang tao. Pareho nilang nakita ang pangangailangan na gamitin ang kanilang impluwensya upang baguhin ang pananaw ng lipunan. Isa sa mga pinakamalapit na dahilan na pinagtagpo sila ay ang kanilang suporta sa mga taong naapektuhan ng HIV at AIDS. Noong dekada 1980, ang HIV at AIDS ay napapalibutan ng takot, maling impormasyon, at diskriminasyon. Maraming tao ang hindi nauunawaan ang sakit at iniwasan ang mga may karamdaman dahil sa maling paniniwalang maaari itong kumalat sa simpleng paghawak o pakikisalamuha. Dahil dito, maraming pasyente ang nakaranas ng matinding pag-iisa. Ang ilan ay nawalan ng mga kaibigan, tinanggihan ng lipunan, at itinuring na parang wala silang halaga. Sa panahong maraming personalidad ang nag-atubiling magsalita tungkol sa issue, pinili ni Diana na harapin ito ng direkta. Isa sa mga pinakatumatak na sandali sa buhay ni Prinsesa Diana ay ang kanyang pagbisita
sa mga pasyenteng may HIV noong 1987. Sa halip na umiwas o magpakita ng pangamba, hinawakan niya ang kamay ng isang pasyente sa harap ng mga kamera. Sa simpleng kilos na yon, nagpadala siya ng napakalakas na mensahe sa buong mundo. Ipinakita niya na ang mga taong may HIV at AIDS ay hindi dapat katakutan o itakwil. Sila ay mga taong nangangailangan ng pangunawa, suporta at malasakit. Para kay Elton John, ang ganitong uri ng pagkilos ang nagpakita kung sino talaga si Diana. Hindi lamang siya isang prinsesa na nakatira sa palasyo. Isa siyang taong handang gamitin ang kanyang pangalan upang bigyang boses ang mga madalas hindi napapansin. Maraming beses nang sinabi ni Elton na ang kakaiba kay Diana ay ang kanyang kakayahang makita ang tao sa likod ng problema. Hindi niya tinitingnan ang isang tao bilang isang numero o isang balita lamang. Nakikita niya ang kanilang sakit at pangangailangan. Ito rin ang dahilan kung bakit maraming tao ang patuloy na humahanga sa kanyang pamana. Bukod sa kanilang pagkakaibigan, si Elton John ay naging bahagi rin ng isa sa pinakamalungkot ngunit pinakamahalagang sandali ng pag-alala kay Diana. Matapos ang trahedyang kumitil sa buhay ng prinsesa noong 1977, hiniling kay Elton John na umawit sa kanyang libing. Para sa kanya, isa itong napakalaking karangalan, ngunit isa ring napakasakit na karanasan. Ang awit na kanyang inialay ay naging simbolo ng pagluluksa ng isang buong mundo. Sa pamamagitan ng kanyang boses, na ipahayag ang lungkot ng milyon-milyong taong nawalan ng isang personalidad na naging inspirasyon sa kanila. Para kay Elton, ang pagkakataong iyon ay hindi lamang tungkol sa musika. Ito ay isang huling regalo para sa isang kaibigan. Ang kanyang pagganap ay naging isa sa mga pinakakilalang sandali ng seremonya. Isang sandaling nagpatunay kung gaano kalalim ang pagmamahal at paghanga ng publiko kay Diana. Matapos ang pagkawala ni Diana, nanatiling malapit si Elton John sa kanyang pamilya. Patuloy niyang ipinakita ang suporta kina Prinsipe William at Prinsipe Harry sa mga mahahalagang yugto ng kanilang buhay. Dumalo siya sa kanilang mga kasal at nanatiling isang taong may espesyal na koneksyon sa alaala ng kanilang ina. Para sa maraming tagamasid ng pamilya ng hari, ang relasyon ni Elton sa mga anak ni Diana ay patunay na ang kanyang pagkakaibigan sa prinsesa ay tunay at hindi lamang bahagi ng pampublikong imahe. Hindi niya lamang minahal ang isang prinsesa. Minahal niya ang isang kaibigan, isang taong nakita niya bilang mabait, matapang, at may malasakit. Noong 1987, isang simpleng kilos ni Prinsesa Diana ang naging simbolo ng pagbabago sa buong mundo. Sa isang panahon kung kailan ang AIDS ay napapalibutan ng takot, maling impormasyon, at matinding diskriminasyon, gumawa siya ng isang bagay na para sa marami ay tila maliit lamang. Ngunit ang epekto nito ay napakalaki. Sa kanyang pagbisita sa isang ospital para sa mga pasyenteng may HIV/AIDS, lumapit si Diana sa isang lalaking may sakit at buong init na nakipagkamay sa kanya. Walang suot na guwantes, walang pag-aalinlangan, at walang bakas ng takot. Ang simpleng pakikipagkamay na yon ay naging isang makapangyarihang mensahe sa mundo. Noong mga panahong iyon, maraming tao ang naniniwala na maaaring kumalat ang HIV sa simpleng paghawak, pagyakap, o pagiging malapit sa isang taong may sakit. Dahil sa kakulangan ng tamang kaalaman, maraming pasyente ang hindi lamang nakikipaglaban sa karamdaman, kundi pati na rin sa pag-iisa, panghuhusga,
at pagtatakwil ng lipunan. Ngunit sa isang iglap, ipinakita ni Diana na ang takot ay maaaring mapalitan ng pag-unawa. Hindi siya dumating bilang isang prinsesa na hiwalay sa karaniwang tao. Dumating siya bilang isang tao na handang makita ang sakit, takot, at paghihirap ng iba. Ang kanyang kilos ay nagsabi ng isang malinaw na mensahe. Ang mga taong may HIV/AIDS ay hindi dapat katakutan. Dapat silang alagaan at igalang. Para kay Elton John, ang sandaling yon ay isa sa pinakamalalim na halimbawa ng kabutihang nakita niya sa kanyang buhay. Matagal niyang hinangaan ang paraan ng pagtingin ni Diana sa mundo. Para sa kanya, hindi hinati ng prinsesa ang mga tao sa kami at sila. Hindi niya tinignan ang isang tao batay sa kanilang sakit, katayuan sa buhay o pagkakamali. Nakita lamang niya ang isang kapwa-tao na nangangailangan ng pagmamahal at dignidad. Ang pananaw na iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit naging matibay ang kanilang pagkakaibigan. Sa loob ng maraming taon, nakilala si Diana bilang isang miyembro ng maharlikang pamilya na may kakaibang paraan ng pakikitungo sa publiko. Habang ang tradisyonal na imahe ng royalty ay kadalasang may kasamang distansya at formalidad, pinili niyang lumapit sa mga taong madalas hindi napapansin. Nakipagkamay siya sa mga pasyente. Nakinig siya sa kanilang mga kwento. Hinawakan niya ang kanilang mga kamay. Ipinakita niya na ang awa ay hindi lamang isang salita, kundi isang aksyon. Sa kanyang kampanya laban sa stigma ng AIDS, hindi lamang niya tinulungan ang mga pasyente. Binago rin niya ang paraan ng pag-iisip ng milyon-milyong tao. Ang larawan ng isang prinsesa na walang takot na humawak sa kamay ng isang taong may HIV ay kumalat sa buong mundo. Para sa marami, iyon ang unang pagkakataon na nakita nila ang isang kilalang personalidad na hayagang ipinapakita na ang mga pasyente ay hindi dapat ituring bilang panganib. Ang kanyang mensahe ay malinaw. Ang sakit ay hindi nag-aalis ng pagiging tao. At iyon ang dahilan kung bakit hanggang ngayon, ang sandaling iyon ay itinuturing na isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanyang humanitarian legacy. Sa likod ng mga pampublikong larawan at opisyal na kaganapan, nabuo ang isang malalim na pagkakaibigan nina Prinsesa Diana at Elton John. Hindi lamang sila nagkakilala bilang dalawang sikat na personalidad. Naging magkaibigan sila dahil pareho silang may malalim na pagnanais na gamitin ang kanilang impluwensya upang makatulong sa iba. Si Elton John, na matagal nang naging tagapagtaguyod ng mga taong may HIV/AIDS, ay nakita kay Diana ang isang taong may kakayahang maabot ang puso ng publiko. Ang prinsesa ay may pambihirang kakayahan na gawing personal ang mga pandaigdigang issue. Hindi niya lamang pinag-uusapan ang mga problema. Ipinapakita niya ang mga ito sa pamamagitan ng kanyang sariling kilos. Para kay Elton, ang pinakamahalagang bahagi ng pagkatao ni Diana ay hindi ang kanyang kagandahan, kasikatan, o titulo bilang prinsesa. Ang tunay niyang kahalagahan ay nasa kanyang puso. Ang kanyang kakayahang iparamdam sa mga taong nakakalimutan ng lipunan na sila ay mahalaga. Noong Agosto 31, 1977, nagbago ang mundo ng milyon-milyong tao nang pumanaw si Prinsesa Diana matapos ang isang aksidente sa Paris. Ang balita ay nagdulot ng matinding pagluluksa sa Britain at sa buong mundo. Para bang biglang nawala ang isang taong naging simbolo ng kabaitan, pag-asa, at malasakit.
Sa labas ng Buckingham Palace at Kensington Palace, nagsimulang dumami ang mga bulaklak, kandila, larawan, at mga sulat mula sa mga taong hindi man personal na nakilala si Diana, ngunit naramdaman nilang bahagi siya ng kanilang buhay. Para kay Elton John, ang pagkawala ay mas personal. Hindi lamang isang sikat na personalidad ang nawala sa kanya. Nawala ang isang kaibigan, isang taong kasama niya sa masasayang sandali, mga pag-uusap, at mga karanasang hindi na maibabalik. Kaya nang hilingin sa kanya na magtanghal sa libing ni Diana sa Westminster Abbey, alam niyang magiging isa ito sa pinakamahirap na sandali ng kanyang buhay. Marami ang nag-akala na ang pinakamalaking hamon para kay Elton John ay ang pagtayo sa harap ng milyon-milyong manonood sa buong mundo. Ngunit ayon mismo sa mang-aawit, hindi ang entablado ang kanyang kinatatakutan. Ang tunay niyang pangamba ay ang bigat ng emosyon. Sa loob ng maraming taon, paulit-ulit niyang kinanta ang Candle in the Wind, isang awiting orihinal na isinulat bilang parangal kay Marilyn Monroe. Ngunit para sa libing ni Diana, binago ang mga liriko upang maging isang espesyal na pagpupugay sa kanyang kaibigan. Ang kanyang takot ay baka dahil sa matinding kalungkutan ay bumalik siya sa nakasanayang bersyon ng kanta at hindi niya maihatid ang bagong mensaheng inilaan para kay Diana. Hindi lamang ito simpleng pagkakamali sa liriko. Para kay Elton, ito ay isang posibilidad na hindi niya kayang isipin. Ang sandaling iyon ay napakahalaga. Ang bawat salita ay kailangang maging tama dahil milyon-milyong tao ang nakikinig at nakikiramay. Dahil dito, gumawa siya ng isang desisyong hindi niya karaniwang ginagawa sa kanyang buong karera. Bagamat matagal niyang tinanggihan ang paggamit ng teleprompter dahil naniniwala siyang dapat kabisado ng isang artista ang kanyang mga kanta, hiniling niyang magkaroon siya nito sa libing ni Diana. Hindi ito tanda ng kahinaan. Ito ay tanda kung gaano kahalaga sa kanya ang sandaling iyon. Ayaw niyang hayaan ang kanyang sariling emosyon na hadlangan ang pagbibigay ng tamang pagpupugay sa isang taong minahal at iginalang niya. Bago ang pagkamatay ni Diana, noong 1977, ang Candle in the Wind ay unang isinulat ni Elton John at ng kanyang matagal ng katuwang na si Bernie Taupin bilang pagpupugay kay Marilyn Monroe. Ngunit matapos ang trahedyang sinapit ni Diana, muling binago ang mga liriko upang maging personal na mensahe para sa prinsesa. Ang bagong bersyon, na tinawag na Candle in the Wind 1997, ay hindi lamang simpleng pagbabago ng isang kanta. Ito ay naging salamin ng damdamin ng isang bansang nagdadalamhati. Ang mga bagong salita ay nagsalaysay ng pagkawala ng isang natatanging tao. Isang babae na naging simbolo ng kabutihan, malasakit, at pagiging malapit sa ordinaryong mamamayan. Para sa marami, hindi na lamang siya miyembro ng maharlikang pamilya. Siya ay naging isang ina, isang tagapagtanggol ng mga nangangailangan, at isang figura na nagbigay inspirasyon sa milyon-milyon. Dahil dito, naging napakalaki ng inaasahan kay Elton John. Alam niyang anumang pagkakamali ay maaaring maging bahagi ng isang sandaling hindi na mauulit. Bagamat isa siya sa pinakakilalang musikero sa mundo, hindi nawala ang kaba ni Elton John nang dumating ang araw ng libing ni Diana. Sa katunayan, inamin niyang natakot siya sa bigat ng emosyon ng sandali. Ang pag-awit sa harap ng pamilya ni Diana, mga lider ng bansa, at milyon-milyong manonood sa buong mundo ay ibang uri ng hamon. Hindi niya ikinatakot ang kanyang kakayahang umawit. Ang kinatatakutan niya ay ang posibilidad na lamunin siya ng kanyang sariling damdamin. Sa harap niya ay naroon ang mga liriko ng awit, ngunit kahit nakasulat na, ang bawat salita
hindi pa rin niya lubos na naalis ang pangamba. Alam niyang hindi ito isang ordinaryong konsyerto. Ito ang huling paalam ng mundo kay Diana. Natatakot siyang mawala sa sarili sa gitna ng pagtatanghal, maiyak ng hindi mapigilan, o hindi maibigay ang respeto na nararapat sa alaala ng prinsesa. Ngunit sa kabila ng takot, nagawa niyang harapin ang sandali. Bukod sa kanyang sariling emosyon, may isa pang tagpo sa libing ni Diana na lubos na nakaapekto kay Elton John. Ito ay ang paglalakad ni na batang Prinsipe William at Prinsipe Harry sa likod ng kabaong ng kanilang ina. Para sa maraming nakasaksi, isa iyon sa pinakamabigat na larawan ng ika-20 siglo. Dalawang batang lalaki na kapwa nawalan ng kanilang ina ang kailangang humarap sa milyon-milyong mata habang nagluluksa sa gitna ng pampublikong atensyon. Para kay Elton, napakasakit makita ang dalawang anak na kailangang dumaan sa ganoong karanasan. Inilarawan niya ang sitwasyon bilang napakalupit at hindi makatarungan sa dalawang batang nagdadalamhati. Naniniwala siya na ang kanilang sakit ay dapat sanay naging pribado, ngunit dahil sa papel ni Diana bilang isang pandaigdigang personalidad, ang kanilang pagdadalamhati ay naging isang palabas na pinanood ng buong mundo. Ang larawang iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit naging mas makahulugan para kay Elton ang kanyang pagtatanghal. Hindi lamang siya umaawit para sa publiko. Umaawit siya para sa isang pamilya na nawalan ng mahalagang tao. Habang abala ang mundo sa paghahanda para sa pagluluksa, may isang hindi nakikitang debate na nagaganap sa likod ng mga eksena. Ayon sa mga ulat, may ilang miyembro ng royal household na nagkaroon ng pag-aalinlangan tungkol sa pagsasama ng Candle in the Wind 1997 sa serbisyo ng libing. Ang dahilan? Para sa ilan, ang awit ay maaaring masyadong emotional at sentimental para sa isang seremonyang may tradisyon at formalidad ng isang maharlikang pagluluksa. Ang pamilya ng hari ay kilala sa pagpapanatili ng dignidad, katahimikan at tradisyon sa mga opisyal na okasyon. Kaya para sa ilang tagapayo, ang isang pop song na may matinding emosyon ay maaaring hindi akma sa isang ganitong uri ng seremonya. May pangamba na maaaring maging masyadong personal ang pagtatanghal at lumayo sa inaasahang formal na estilo ng isang royal funeral. Sa isang punto, tila posible na tuluyang alisin ang awit mula sa programa. Kung nangyari iyon, mawawala sana ang isa sa mga pinakatumatak na sandali ng buong seremonya. Ngunit may isang taong nanindigan na dapat manatili ang awit. Si Dr. Wesley Carr, ang Dean ng Westminster Abbey noong panahong iyon, ay naniniwalang ang Candle in the Wind 1997 ay nararapat marinig sa huling pamamaalam kay Diana. Para sa kanya, hindi ordinaryong miyembro ng maharlikang pamilya si Diana. Sa buong buhay niya, sinira niya ang maraming tradisyon sa pamamagitan ng kanyang paraan ng pakikitungo sa mga tao. Lumapit siya sa mga ordinaryong mamamayan. Hinawakan niya ang mga kamay ng mga may sakit. Ipinakita niya ang isang mas personal at mas makataong mukha ng monarkiya. Dahil dito, naniniwala si Carr na ang kanyang libing ay hindi lamang dapat tungkol sa tradisyon. Dapat din nitong ipakita ang tunay na damdamin ng mga taong nagmamahal sa kanya. Para kay Carr, ang awit ay hindi na lamang musika. Ito ay naging boses ng kalungkutan ng buong bansa. Mga araw bago ang libing, paulit-ulit na pinapatugtog ang awit sa radyo. Maraming pamilya ang sabay-sabay na umaawit nito. Para sa marami, ito ang perpektong paraan upang ipahayag ang kanilang pagmamahal at pangungulila kay Diana. Nanindigan si Carr na ang alisin ang awit ay parang pagbaliwala
sa damdamin ng milyon-milyong tao. Dahil determinado siyang maisama ang musika sa seremonya, naghanda rin umano si Dr. Wesley Carr ng alternatibong plano. Kung sakaling hindi pa hintulutan si Elton John na umawit, may nakahandang ibang paraan upang manatili ang himig sa libing. Iniulat na maaring isang solo saxophonist ang tumugtog ng melodya bilang kapalit. Ipinakita nito kung gaano kahalaga ang awit sa pananaw ni Carr. Para sa kanya, anuman ang mangyari, kailangang magkaroon ng musical na pagpupugay kay Diana. Ngunit sa huli, hindi na kinailangan ang planong iyon. Pinayagan si Elton John na umupo sa piano. At doon nagsimula ang isang sandaling hindi na malilimutan. Nang magsimulang tumugtog si Elton John, naging tahimik ang buong Westminster Abbey. Hindi lamang ito isang pagtatanghal. Ito ay isang emosyonal na paalam. Sa bawat linya ng awit, naramdaman ng mga tao ang pagkawala ng isang babaeng naging mahalaga sa kanila. Ang kanyang boses ay naging daan upang mailabas ang lungkot ng isang bansa na ilang araw nang nakikipagbuno sa hindi inaasahang trahedya. Ang 4 na minutong iyon ay naging isa sa pinakamakapangyarihang sandali sa modernong kasaysayan ng musika at maharlika. Mas naging espesyal pa ito dahil iyon ang tanging pagkakataon na isinagawa ni Elton John sa publiko ang bersyong Candle in the Wind 1997. Hindi na niya ito muling inawit sa parehong paraan. Dahil ang awit na iyon ay pag-aari ng isang partikular na sandali, ang araw kung kailan nagpaalam ang mundo kay Diana. Mula noong kalagitnaan ng dekada 1980, nagsimulang magtagpo ang mga landas ng prinsesa at ng musikero. Sa mata ng publiko, sila ay dalawang pandaigdigang personalidad na madalas makita sa mga gala, konsyerto at mga gawaing pangkawanggawa. Ang kanilang mga larawan ay nagpapakita ng perpektong pagkakaibigan, mga ngiti, halakhak at tila walang katapusang suporta sa isa't isa. Ngunit sa likod ng mga litrato at seremonyal na mga sandali ay may mas malalim na kwento. Isang pribadong ugnayan kung saan ang mga titulo at katanyagan ay nawawalan ng halaga. Para kay Elton John, si Diana ay hindi lamang isang prinsesa. Siya ay isang babaeng may sariling takot, pangarap, kalungkutan, at kahinaan. Nakilala niya si Diana bilang isang taong sensitibo, mapagmahal, mapagbiro, ngunit minsan ay natatakot din sa bigat ng mundong kanyang ginagalawan. Hindi niya nakita lamang ang korona. Nakita niya ang taong nasa likod nito. At ganon din ang nakita ni Diana kay Elton. Sa likod ng makukulay na kasuotan, engrandeng pagtatanghal at tagumpay sa entablado, alam ni Diana na may sariling pakikipaglaban si Elton. Isa siyang artistang kailangang harapin ang matinding pagsusuri ng publiko, personal na pagdududa, at mga pagsubok sa kanyang buhay. Pareho silang nakaranas ng pakiramdam na tila ang buong mundo ay nakatingin sa kanila. Ngunit kakaunti lamang ang tunay na nakakakilala sa kanilang pagkatao. Sa pagkilala nila sa sakit at kahinaan ng isa't isa, nabuo ang isang tiwala na hindi madaling masira. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng kanilang pagkakaibigan ay ang kanilang pagsuporta sa isa't isa sa panahon ng krisis sa lipunan, lalo na noong kasagsagan ng takot at maling paniniwala tungkol sa HIV/AIDS noong dekada 1980 at 1990. Noong panahong iyon, maraming tao ang natatakot lumapit sa mga pasyenteng may HIV dahil sa kakulangan ng kaalaman at maling impormasyon. Ngunit si Diana ay piniling gumawa ng isang bagay na simple ngunit napakalakas ng mensahe. Ipakita ang malasakit
at pagkatao, ang kanyang mga pagbisita sa mga pasyente, at ang kanyang pakikipagkamay at pakikipag-ugnayan sa kanila ay naging simbolo ng pagbabago. Para kay Elton John, ipinakita ni Diana ang isang uri ng tapang na bihira niyang makita. Hindi niya hinayaan ang takot ng lipunan na magdikta kung paano siya dapat kumilos. Ang isang simpleng kilos ng pagkalinga ay naging makapangyarihang pahayag. Ipinakita ni Diana na ang isang prinsesa ay maaaring lumapit sa mga taong itinuturing ng iba na dapat iwasan. Maaari niyang gamitin ang kanyang posisyon hindi lamang para sa seremonya, kundi para baguhin ang pananaw ng mundo. Sa ganitong katangian, lalo siyang hinangaan ni Elton. Nakita niya ang isang taong handang lumampas sa tradisyon kapag ang isang bagay ay tama. Para kay Diana naman, si Elton ang isa sa mga taong hindi humusga sa kanya. Sa mundong puno ng opinyon, tsismis, at inaasahan, natagpuan niya ang isang kaibigang nakikinig lamang. Hindi niya kailangang maging prinsesa kapag kasama si Elton. Maaari siyang maging simpleng Diana. Bagamat maraming seryosong bahagi ang kanilang relasyon, hindi lamang kalungkutan at problema ang bumuo sa kanilang pagkakaibigan. Isa sa pinakamagandang bahagi ng kanilang samahan ay ang kanilang kakayahang magpatawa at maging malaya kapag magkasama. May likas na pagiging mapagbiro si Diana na madalas hindi nakikita ng publiko. Sa harap ng mahigpit na royal protocol, siya ay inaasahang maging formal at kontrolado. Ngunit sa piling ni Elton, lumalabas ang kanyang mas mapaglarong personalidad. Madalas niyang asarin ang musikero tungkol sa kanyang makukulay at kapansin-pansing pananamit. Samantala, hinahangaan naman ni Elton ang kakayahan ni Diana na gawing mas magaan ang mga sitwasyong karaniwang puno ng formalidad. Ang kanilang mga pribadong pagkikita ay naging mga sandali kung saan maaaring mawala ang mga papel na ginagampanan nila sa publiko. Hindi si Diana ang prinsesa at hindi si Elton ang superstar. Sila lamang ay dalawang magkaibigan na nagtatawanan, nagkukwento, at nagbibigay ng suporta sa isa't isa. Isa sa mga kwentong madalas na naaalala ni Elton ay ang mga kakaibang eksena na nangyayari kapag nasa iisang lugar ang maraming sikat na personalidad kasama si Diana. Ang kanyang presensya ay may kakaibang epekto sa mga tao. Kaya niyang makuha ang atensyon ng mga makapangyarihan at sikat nang hindi man lang niya sinusubukan. May likas siyang karisma na hindi kayang likhain ng titulo lamang. Ngunit sa likod ng mga ngiti at masasayang sandali, ay may mga personal na laban si Diana na kakaunti lamang ang nakakaalam noon. Ang presyon ng pagiging miyembro ng maharlikang pamilya, ang walang tigil na atensyon ng media, at ang pakiramdam na palaging sinusuri ay nagdulot sa kanya ng matinding emosyonal na pagod. May mga gabing hindi siya makatulog. May mga sandaling naramdaman niya ang matinding kalungkutan sa kabila ng pagiging isa sa pinakamamahal na tao sa mundo. Sa mga panahong iyon, naging mahalaga ang pagkakaroon niya ng mga taong maaari niyang pagkatiwalaan. Si Elton ay isa sa mga kaibigang nagbigay sa kanya ng espasyong maging totoo. Hindi niya siya tinignan bilang isang simbolo, tinignan niya siya bilang isang tao. Ang kanilang mga pag-uusap sa gabi, mga simpleng hapunan, at mga sandaling malayo sa kamera ay naging pahinga mula sa mundong walang tigil na humihingi ng perpektong imahe mula kay Diana. Para kay Elton, ganoon din ang naging papel ni Diana. Sa kanya, natagpuan niya ang isang taong nakakakita sa kanyang pagkatao sa likod ng katanyagan. Tulad
Tulad ng anumang tunay na relasyon, hindi naging perpekto ang kanilang pagkakaibigan. Sa paglipas ng panahon, dumaan din sila sa mga hindi pagkakaunawaan. Ang buhay sa ilalim ng matinding pampublikong atensyon ay nagdudulot ng mga komplikasyon. Ang maling impormasyon, pagod, at emosyonal na bigat ay maaaring makaapekto kahit sa pinakamalapit na ugnayan. Nagkaroon ng mga sandaling nasubok ang kanilang pagkakaibigan. May mga pagkakataong hindi sila nagkaintindihan at muntik nang lumayo sa isa't isa. Ngunit ang tunay na halaga ng kanilang relasyon ay makikita sa kanilang kakayahang magpatawad at umunawa. Hindi sila nanatiling magkaibigan dahil wala silang problema. Nanatili sila dahil pinili nilang pahalagahan ang kanilang pinagsamahan. Naging malapit sina Diana at Elton sa panahon kung kailan parehong nasa gitna sila ng napakalaking atensyon ng publiko. Si Diana ay isa sa mga pinakakilalang tao sa mundo, habang si Elton ay isa sa pinakamalaking pangalan sa industriya ng musika. Hindi lamang sila nagkakilala bilang prinsesa at rockstar. Nakita nila ang isa't isa bilang dalawang taong may sariling takot, pangarap, at kahinaan. Nakilala ni Elton ang isang bahagi ni Diana na hindi palaging nakikita ng publiko. Sa likod ng kanyang eleganteng pananamit at maingat na kilos, nakita niya ang isang babaeng naghahanap ng tunay na koneksyon. Samantala, nakita naman ni Diana kay Elton ang isang kaibigang hindi natatakot magsabi ng katotohanan. Ang kanilang relasyon ay naging halimbawa ng isang pagkakaibigang lumampas sa titulo at katanyagan. Ngunit kahit ang pinakamalapit na samahan ay dumaraan sa mga pagsubok. Noong 1977, ilang buwan bago ang trahedya sa buhay ni Diana, dumaan sa malaking pagsubok ang kanilang pagkakaibigan dahil sa isang proyekto na tinawag na Rock and Royalty. Ang coffee table book na ito ay ginawa upang makatulong sa Elton John AIDS Foundation at nilikha kasama ang sikat na designer na si Gianni Versace. Layunin nitong pagsamahin ang mundo ng musika, fashion at royalty upang makalikom ng pondo para sa isang mahalagang advokasya. Kasama sa aklat ang mga larawan ng mga miyembro ng royal family. Kabilang ang isang larawan ni Diana, kasama ang kanyang mga anak na sina Prince William at Prince Harry. Ngunit mayroon ding mga larawang mas kontrobersyal ang tema, kabilang ang mga larawan ng mga lalaking modelo na semi-nude. Sa una, pumayag si Diana na magsulat ng paunang salita para sa libro. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, umatras siya bago pa man ito mailabas. Ayon kay Elton, sinabi sa kanya na nag-aalala si Diana na maaaring hindi magustuhan ng reyna ang nilalaman ng proyekto. Ngunit para kay Elton, hindi iyon ang buong kwento. Naniniwala siya na alam ni Diana ang kabuuan ng aklat bago ito inilabas. Naalala niya na ipinakita ni Gianni Versace mismo kay Diana ang buong proyekto at sinabi niyang nagustuhan niya ito. Dahil dito, nakaramdam si Elton ng kalituhan at sakit. Para sa kanya, hindi lamang ito tungkol sa libro o pera na maaaring mawala sa foundation. Ang mas masakit ay ang pakiramdam na parang hindi naging tapat sa kanya ang isang taong itinuturing niyang malapit na kaibigan. Sumulat siya kay Diana at ipinaalam ang kanyang pagkadismaya. Binanggit niya ang malaking halaga ng pondong maaaring mawala sa AIDS Foundation dahil sa kanyang pag-atras. Ang tugon ni Diana ay isang formal at malamig na liham na nagsimula sa mga salitang, "Dear Mr. John." Para kay Elton,
Masakit ang paraan ng pagsulat nito. Hindi niya inaasahan ang ganitong distansya mula sa isang taong tinawag niyang kaibigan. Ngunit higit pa sa galit ang naramdaman ni Elton. Sa ilalim ng kanyang pagkadismaya ay may malalim na pag-aalala para kay Diana. Napansin niya na tila lumalayo si Diana sa mga taong maaaring magbigay sa kanya ng tapat na payo. Sa halip, pakiramdam niya ay napapaligiran ang prinsesa ng mga taong nagsasabi lamang ng gusto niyang marinig. Para kay Elton, hindi ito isang malusog na sitwasyon. Bilang isang taong dumaan din sa sariling mga personal na hamon, alam niya ang panganib ng pagkawala ng mga taong handang magsabi ng katotohanan. Gayunpaman, inamin ni Elton na parehong may pagkakamali silang dalawa. Pareho silang matigas ang ulo at ipinagpaliban ang pag-uusap na maaaring makapag-ayos sa kanilang relasyon. Tulad ng maraming pagkakaibigan, hindi naman agad nawala ang pagmamahal. Ngunit minsan, kailangan ng isang malaking pangyayari upang muling mapalapit ang dalawang tao. At dumating ang sandaling iyon sa gitna ng isang trahedya. Ang pagkamatay ni Gianni Versace at ang pagbabalik ng kanilang pagkakaibigan noong Hulyo 1997, pinaslang si Gianni Versace sa labas ng kanyang tahanan sa Miami. Ang balita ay nagdulot ng matinding lungkot sa mundo ng fashion, entertainment, at sa mga taong malapit sa kanya. Nang malaman ni Diana ang nangyari, agad niyang hinanap si Elton. Hindi niya alam kung paano nakuha ni Diana ang kanyang numero dahil kamakailan lamang silang nakakuha ng bahay sa Nice, ngunit bigla na lamang tumunog ang telepono. Si Diana, na nooy nasa yate ni Dodi Fayed sa Saint-Tropez, ay tumawag upang kumustahin siya at tanungin kung nakausap na niya si Donatella Versace. Ngunit ang pinakamahalagang bahagi ng kanilang pag-uusap ay ang simpleng paghingi ni Diana ng tawad. Sinabi niyang ang kanilang hindi pagkakaunawaan ay isang maliit at walang saysay na alitan lamang. Nais niyang bumalik sila sa pagiging magkaibigan. Sa sandaling iyon, nawala ang distansyang namagitan sa kanila. Muli silang naging malapit. Sa libing ni Gianni Versace, naupo si Diana sa tabi ni Elton. Nakuhanan sila ng isang larawan na kalaunan ay naging isa sa pinakatanyag na imahe ng kanilang pagkakaibigan. Si Diana, na tila inaaliw si Elton habang pareho silang nagluluksa. Sa gitna ng kalungkutan, nanatili ang kanilang dating pagiging magaan at mapagmahal sa isa't isa. Matapos silang magkabati, muling nagsimula ang kanilang pagsusulatan. Nagpadala si Elton ng pasasalamat kay Diana at bilang tugon, inalok ng prinsesa ang kanyang suporta bilang patron ng Elton John AIDS Foundation. Hiniling din ni Diana na tulungan niya ang isang charity na kanyang sinusuportahan na may kaugnayan sa pagtulong sa mga biktima ng landmine. May plano silang magkita sa London upang pag-usapan ang kanilang mga proyekto at pagtutulungan. Ngunit ang tangi nilang pagkikita na iyon ay hindi na nangyari. Dahil 6 na linggo lamang matapos silang muling magkaayos, dumating ang balitang yumanig sa buong mundo. Noong Agosto 31, 1997, nagising si Elton John sa tunog ng fax machine. Isang sulat kamay na mensahe mula sa isang kaibigan ang nagdala ng malungkot na balita. Hindi niya agad naunawaan ang nangyari. Nang buksan niya ang telebisyon, doon niya nalaman ang katotohanan. Pumanaw si Prinsesa Diana matapos ang isang aksidente sa sasakyan sa Paris. Para kay Elton, hindi lamang isang pampublikong personalidad ang nawala. Nawala ang isang tunay na kaibigan. Makalipas ang 6 na linggo, siya ang napiling umawit sa libing ni Diana sa Westminster Abbey. Binago niya ang kantang Candle in the Wind na unang isinulat bilang parangal kay Marilyn Monroe upang maging isang pagpupugay kay Diana.
Ang awit ay naging isa sa pinakamalakas na simbolo ng pagluluksa ng mundo. Sa bawat salita nito, naroon ang pag-alala sa isang babaeng minahal ng milyon-milyon. Isang prinsesang nagdala ng liwanag sa buhay ng iba kahit siya mismo ay dumaan sa maraming dilim. Bago naging si Elton John ang kilala ng mundo, siya ay si Reginald Kenneth Dwight. Isinilang noong Marso 25, 1947 sa Pinner, Middlesex, England. Lumaki siya sa isang simpleng tahanan at pinalaki ng kanyang mga lolo't lola sa panig ng kanyang ina. Bata pa lamang siya ay nakita na ang kanyang pambihirang talento sa musika. Ang kanyang paglalakbay mula sa isang batang mahilig sa piano hanggang sa pagiging isa sa pinakamalaking musikero sa kasaysayan ay puno ng pagsisikap, pakikibaka, at pagbabago. Marahil iyon ang isa sa mga dahilan kung bakit naging malalim ang kanyang koneksyon kay Diana. Pareho silang mga taong inilagay sa pedestal ng mundo, ngunit pareho ring nakaranas ng mga sandaling nais lamang nilang makita bilang ordinaryong tao. Ipinanganak si Elton John bilang Reginald Kenneth Dwight noong Marso 25, 1947 sa Pinner, Middlesex, England. Ang kanyang mga magulang ay sina Stanley Dwight at Sheila Eileen. Toong 1945, bago pa siya ipanganak, nagpakasal ang kanyang mga magulang at kalaunan ay lumipat ang pamilya sa isang kalapit na semi-detached house kung saan lumaki ang batang si Elton. Mula sa murang edad, malinaw na may kakaibang koneksyon siya sa musika. Ang kanyang ina at ama ay parehong may interes sa musika. Ang kanyang ama, na nagsilbi sa Royal Air Force, ay dating trompetaista ng Bob Miller Band, isang semi-professional na big band na tumutugtog sa mga sayawan at mga pagtitipon ng militar. Sa kanilang tahanan, palaging naririnig ni Elton ang iba't ibang uri ng musika. Mahilig bumili ng mga record ang kanyang mga magulang, kaya nalantad siya sa mga sikat na mga awit at musikero noong panahong iyon. Ang mga tunog na iyon ang naging pundasyon ng kanyang malikhaing imahinasyon. Ngunit habang ang kanyang ina ay mas bukas sa kanyang interes sa musika, ang kanyang ama ay mas nais sana na magkaroon siya ng isang mas tradisyonal na karera. Nang magsimulang seryosohin ni Elton ang pagiging musikero, sinubukan ng kanyang ama na hikayatin siyang pumili ng mas ligtas na landas, tulad ng pagtatrabaho sa isang bangko. Gayunpaman, hindi nagtagal ay napatunayan ni Elton na ang musika ang tunay niyang mundo. Isa sa pinakamahalagang sandali sa buhay ni Elton ay nagsimula sa simpleng piano ng kanyang lola. Bilang isang batang lalaki, madalas siyang tumugtog sa piano ng kanyang grandmother. Isang araw, narinig siya ng kanyang ina na tinutugtog ang The Skater's Waltz ni Waldteufel gamit lamang ang kanyang pandinig. Hindi siya basta sumusubok lamang tumugtog. Mayroon siyang natural na kakayahang makuha ang mga nota at himig ng halos eksakto. Dahil dito, nagsimula siyang kumuha ng formal na piano lessons. Sa edad na 7, nagsimula siyang magtanghal sa mga party at pagtitipon ng pamilya. Habang lumalaki siya, lalo pang nakita ng kanyang mga guro ang kanyang pambihirang talento. Sa paaralan, nakilala siya dahil sa kanyang kakayahang gumawa ng sariling mga melody at sa kanyang estilong kahawig ng rock and roll legend na si Jerry Lee Lewis. Nag-aral siya sa Pinnerwood Junior School, Redford School at Pinner County Grammar School. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang A-level examinations, nagpa siyang umalis sa edad na 17 upang sundan ang kanyang pangarap na maging isang propesyonal na musikero.
Para sa marami, maaaring isang mapanganib na desisyon iyon. Ngunit para kay Elton, iyon ang simula ng isang bagong buhay. Sa edad na 11, nakatanggap si Elton ng Junior Scholarship sa prestihiyosong Royal Academy of Music sa London. Doon niya lalo pang napaunlad ang kanyang kakayahan sa piano. Ayon sa isa sa kanyang mga guro, may pambihirang memorya si Elton. Sa isang pagkakataon, narinig lamang niya ng isang beses ang isang 4 na pahinang piyesa ni George Friedrich Handel. At agad niya itong natugtog muli na tila isang gramophone record. Sa loob ng 5 taon, dumadalo siya sa Saturday classes sa Royal Academy. Natutuhan niya ang mga gawa ni na Frédéric Chopin at Johann Sebastian Bach at sumali rin siya sa choir. Gayunpaman, kahit mahusay siya sa classical music, hindi iyon ang mundong tunay na nagbigay sa kanya ng kalayaan. Hindi siya naging isang tradisyonal na classical pianist. Sa halip, hinanap niya ang sariling tunog, isang pagsasama ng rock, pop, soul, at emosyon na kalaunan ay magiging kanyang tatak. Ang kanyang mga kakaibang kasuotan at dramatikong pagtatanghal sa entablado ay naging paraan din niya upang makawala mula sa isang mahigpit na kabataan. Ang batang dating kontrolado ng inaasahan ng iba ay naging isang artistang malayang nagpapahayag ng kanyang sarili. Noong nagsimula siyang bumuo ng karera sa musika, napagtanto ni Reginald Dwight na kailangan niya ng bagong pagkakakilanlan. Pinili niya ang pangalang Elton John bilang pagpupugay sa mga musikero na nakaimpluwensya sa kanya. Hindi nagtagal, naging isa siya sa pinakamalalaking pangalan sa industriya ng musika. Ang kanyang pakikipagtulungan sa lyricist na si Bernie Taupin ang naging isa sa pinakamatagumpay na songwriting partnerships sa kasaysayan. Sa pamamagitan ng mga awiting tulad ng Your Song, Rocketman, Tiny Dancer, Don't Let the Sun Go Down on Me, at marami pang iba, naging boses siya ng maraming henerasyon. Nakamit ni Elton John ang mahigit 50 top 40 hits sa UK Singles Chart at US Billboard Hot 100. Nakapagtala siya ng 9 na number 1 singles sa parehong bansa at 7 magkakasunod na number 1 albums sa Estados Unidos. Sa buong mundo, nakapagbenta siya ng higit sa 300 milyong records, dahilan upang maituring siyang isa sa pinakamabentang recording artists sa kasaysayan. Isa sa pinakamahalagang bahagi ng karera ni Elton John ay ang kanyang malalim na pagkakaibigan kay Princess Diana. Nang pumanaw si Diana noong 1977, hiniling kay Elton na muling gawin ang kanyang klasikong awitin na Candle in the Wind bilang pagpupugay sa prinsesa. Ang bagong version na pinamagatang Candle in the Wind 1977 ay naging isa sa pinakamalungkot ngunit pinakamakapangyarihang awitin sa kasaysayan ng musika. Sa pamamagitan ng awit na yon, ipinahayag ni Elton ang pagdadalamhati ng isang kaibigan at ng milyon-milyong tao na nawalan ng isang minamahal na personalidad. Ang kanta ay nakabenta ng mahigit 33 milyong kopya sa buong mundo at naging pinakamabentang chart single sa kasaysayan. Ngunit higit pa sa tagumpay sa numero, ang awit ay naging simbolo ng pagmamahal, pagkawala at pag-alala kay Diana. Ang relasyon ni na Elton at Diana ay naging espesyal dahil pareho silang nakaranas ng matinding pressure mula sa publiko. Sa likod ng kanilang katanyagan ay may mga personal na pagsubok, emosyonal na pakikibaka, at paghahanap ng tunay na pagkakaibigan. Hindi lamang musika ang naging bahagi ng pamana ni Elton John. Isa rin siyang kilalang tagapagtanggol ng mga taong apektado ng HIV/AIDS.
Mula pa noong huling bahagi ng dekada, 1980, naging aktibo na siya sa paglaban sa sakit na ito. Noong 1972, itinatag niya ang Elton John AIDS Foundation, isang organisasyong naglalayong suportahan ang prevention, treatment, at mga taong nabubuhay na may HIV/AIDS. Sa paglipas ng mga taon, nakalikom ang foundation ng daan-daang milyong pounds upang pondohan ang mga programa sa iba't ibang bahagi ng mundo. Noong 1973, sinimulan din niya ang kanyang taunang AIDS Foundation Academy Awards Party na naging isa sa pinakakilalang charity events sa Hollywood. Ginamit ni Elton ang kanyang pangalan hindi lamang upang mag-entertain, kundi upang magbigay ng boses sa mga taong madalas hindi napapansin. Sa kanyang mahabang karera, nakatanggap si Elton John ng halos lahat ng pinakamataas na parangal sa industriya ng entertainment. Isa siya sa iilang personalidad na nakamit ang tinatawag na EGOT, pagkakaroon ng Emmy Award, Grammy Awards, Academy Awards, at Tony Award. Mayroon siyang 5 Grammy Awards, 2 Academy Awards, 1 Tony Award, 2 Golden Globe Awards, Laurence Olivier Award, at Kennedy Center Honor. Naipasok din siya sa Songwriters Hall of Fame noong 1972 at Rock and Roll Hall of Fame noong 1974. Noong 1978, ginawaran siya ng pagiging Knight Bachelor dahil sa kanyang kontribusyon sa musika at kawanggawa. Noong 2020 naman, naging miyembro siya ng Order of the Companions of Honor. Ngunit higit sa lahat ng tropeo at record, ang pinakamahalagang tagumpay ni Elton John ay ang kakayahang manatiling totoo sa kanyang sarili. Mula sa isang batang tumutugtog sa piano ng kanyang lola sa Pioneer hanggang sa isang pandaigdigang icon na minamahal ng milyon-milyon, ipinakita niya na ang isang pangarap na sinamahan ng talento at determinasyon ay maaaring baguhin ang mundo. Ang kanyang musika ay patuloy na nagbibigay inspirasyon at ang kanyang pagkakaibigan kay Princess Diana ay nananatiling isa sa mga pinakamagandang halimbawa ng ugnayan na nabuo hindi dahil sa katanyagan, kundi dahil sa tunay na pag-unawa at malasakit.